Okay, sa dalawang sikat na pampapayat ngayon, Ozempic GLP-1 receptor agonist, tirzepatide GLP-1 plus GIP receptor agonist. Nakaka-nosebleed ba? Pues ibe-breakdown natin ang dalawang yan para mas maintindihan mo. Hi guys! For those who are new here, this is Serge On and in here we talk about everything medical surgical. So in this video, tatalakayin natin ang dalawang miracle drug kuno na unang sumikat sa mga celebrities sa US at ngayon ay nagkalat na rin sa Pilipinas. So paano nga ba nakakapayat ang Ozempic at Tirze? Ano ang panganib na pwedeng dala nila? At kung totoo ba na nakaka-cancer ang mga ito? So let's start with Ozempic. So, ang Ozempic, generic name semaglutide, ay gamot para sa diabetes na tumutulong magpababa ng sugar level mo. Ang weight loss mo dyan ay side effect lamang at off-label use lang. Ang semaglutide na specific for weight loss ay Wegovy. So, madaling tandaan, Ozempic, diabetic, Wegovy, Wegovy. Siyang pampapayat for non-diabetics. So, pareho silang na-develop ng Novo Nordisk, isang pharmaceutical company sa Denmark. So, let's break it down. Pag ang apelyido ng gamot mo ay glutide, ang ibig sabihin nito, siya ay GLP-1 receptor agonist. So, GLP-1 stands for glucagon-like peptide 1. So, glutide, glucagon, tide, peptide, glutide. Ang glucagon-like peptide mo or GLP-1 ay isang hormone na nire-release sa bituka after mong kumain. So, take note, ang glucagon-like peptide or GLP-1 ay hindi glucagon at ang epekto nito is basically opposite ng glucagon. Ang GLP-1 nire-release sa bituka, ang glucagon sa pancreas or sa lapay. So, glucagon-like. So, mukha lang siyang glucagon pero hindi. So, pag sinabi nating peptide, ito ay kumpol ng amino acids. So, to illustrate, amino acid, peptide, protein. Kaya natin sinasabi na ang amino acid mo ang building blocks ng protein. So, ang glucagon mo nagpapataas ng blood sugar. Ang GLP-1 nagpapababa. So, Doc, how? Okay, alamin natin. Tara! So, after mong kumain, nasisense ng bituka mo ang pagkain at magre-release ito ng hormone na GLP-1 na pupunta ngayon sa utak mo. So, particularly sa hypothalamus at sa brainstem, mga parte ng utak mo na nagkokontrol sa gana mong kumain. Ang mga nerve cells mo dyan, may mga receptors for GLP-1. So, dyan dumidikit ang GLP-1. So, GLP-1 receptor. So, gets? Very good! Pag nadikit yan, nasistimulate ito ang utak mo at magiging busog ka na. So ang ending, di ka na gaganahang kumain. Nasistimulate nito ang pancreas mo para pigilan itong mag-release ng glucagon na alam naman nating nagpapataas ng blood sugar. So hindi ito tataas. At bababa ngayon at babalik sa normal ang sugar level mo until after a few hours na naman kung kailan ka magugutom ulit at kakain ka na naman. And the cycle repeats itself. That's the hormone GLP-1, ang natural na hormone na nakikita sa katawan. So ano ngayon ang semaglutide or Ozempic? Ito ay GLP-1 receptor agonist. Again, this is your GLP-1 receptor. Pag sinabi mong agonist, competitor. So inaagawan nito ng pwesto ang GLP-1 mo para sa receptor nito. Pag dumikit ang Ozempic sa receptor, nasistimulate nito ang utak mo para maging busog ka. So ang ending, hindi ka rin ngayon kakain, whether or not may kinain ka man or wala. So, ang epekto ng gamot mo, diretso sa utak, also sa pancreas. So, ang ending, napapababa din ito ang blood sugar, specifically for diabetics. So, Doc, ano naman ang tirzepatide? Ang tirzepatide mo, brand name Mounjaro, ay isa ring gamot na pampapayat na na-develop naman ng Eli Lilly, isang US pharmaceutical company. So, as you can see, hindi glutide ang apelido niya, kundi patide. Again, tide means peptide. Pa is short for peptide analog. So, analog means synthetic peptide or nagmimimik lamang ng natural na peptide. So, Tirze is named after Tirze Cruz III. So, wala pang ibig sabihin ang Tirze, guys. So, ano ang minimimik niyang hormones? So, again, GLP-1. Pero may plus. May plus? Yes, plus GIP. So, ngayon, alam mo na agad na mas epektibo siya kaysa sa Ozempic kasi nga dalawang hormone siya. So, Ozempic is 15% weight loss. Tirze is up to 22.5%. So, alam na natin ang GLP-1 kanina. Now, let's discuss the other hormone, GIP. Okay, so let's break it down. Ang GIP mo ay isa ring hormone na nare-release ng bituka mo after mong kumain para mag-signal sa utak mo na busog ka na at ng pancreas mo para mag-secrete ng insulin para bumaba ang blood sugar.
GIP is short for glucose-dependent insulinotrophic polypeptide. Okay, so let's break it down. Polypeptide, meaning maraming peptide. Dahil isa siyang hormone composed of maraming peptides or kumpol ng amino acids. Remember this? Insulinotrophic. Trophic means stimulate. Dahil kapag na-stimulate ang mga GIP receptors mo sa pancreas, nasi-stimulate ito ang pag-release ng maraming insulin para bumaba ang blood sugar. Glucose-dependent. Dahil nga nakadepende ang pag-release ng GIP mo sa glucose mula sa kinakain mo. Kasi ang end products ng carbohydrates is glucose. Isa pang epekto nito sa katawan ay pabagalin ang digestion dahil may GIP receptors ka rin sa stomach at sa bituka. Kapag na-stimulate sila, bumabagal ang takbo ng tiyan mo kaya feeling busog ang tao. So ending hihinto ka ngayon sa pagkain. Yan ang natural na GIP-1 na nakikita sa katawan. Ang tirzepatide mo ay GIP and GLP-1 receptor agonist. Minimimik nito ang natural na hormones na GIP at GLP-1 para maproduce nito ang same effects ng dalawang hormones na yan nang hindi na kailangan na kumain ka ng carbohydrates. Meaning feeling mo busog ka pa rin after mong turukan pero hindi ka naman kumain. For type 2 diabetics, binibigay ito para pababain ang blood sugar mo if ever mataas. At side effect lamang nito ang pagpapapayat. Ang parehong gamot na ito ay ini-inject sa tiyan once a week. Pero dahil nga initially, dinevelop ito para pababain ang blood sugar ng mga diabetics at hindi para pampapayat lang, importante na kumonsulta ka muna sa doktor at ma-check ang blood sugar mo bago mo simulan ang gamutan. At individualized ang pag-a-adjust ng mga dosing ng mga gamot na ito, kaya dapat guided ka ng isang doktor. Preferably ng isang endocrinologist dahil nakamamatay po pag bumagsak ang blood sugar mo sa katawan at dahil nga mas potent ang epekto ng tirzepatide sa pagpapapayat kaysa sa semaglutide or Ozempic, ito ay binibigay sa mga diabetics na medyo may kataasan ang blood sugar at mabigat ang problema sa timbang. Again, for tirzepatide, isang brand lang yan, Mounjaro. At unlike semaglutide, ang only FDA-approved indication sa paggamit ng Mounjaro ay type 2 diabetes. Ang paggamit ng Mounjaro sa mga walang diabetes para sa pagpapapayat lang ay off-label, so walang kasiguruhan. Also note na unlike semaglutide, US FDA-approved ang Mounjaro. Pero hindi pa ito aprobado ng FDA ng Pilipinas. Hindi ito mabibili sa mga butika at mabibili lamang bilang special preparation gamit ang reseta ng doktor. Ang mga Mounjaro na nakikita natin online ay hindi aprobado at walang kasiguruhan. So inject at your own risk. Ilan sa mga sintomas na pwedeng makita sa mga gumagamit nito ay pagsusuka, kabag, constipation at diarrhea. Dahil nga naapektuhan nito ang movement ng bituka. At dahil nga may receptors ka sa pancreas, di umano nakakakos din ito ng pancreatitis or pamamaga ng lapay, gallstones, pati na rin ng kidney injury kapag na-dehydrate ka, and of course, ang low blood pressure. Dok, totoo po ba na nakaka-cancer ang mga gamot na ito? Ayon sa research, nakitaan ng C-cell tumor, aka medullary thyroid cancer, ang mga daga na tinurukan ng tirzepatide over a long period of time. Pero human studies, as of now, wala pang report. Pero pinagbabawal ang paggamit ng mga gamot na ito kung may history ka ng medullary thyroid cancer sa pamilya. Lastly, ang weight loss ng mga gamot na ito includes muscle mass. So lahat. So dapat couple your weight loss with exercise para hindi ka pumayat ng tuyot at losyang. So healthy weight loss is maximum of 1 kilogram per week. So more than that, nakakasama. At the end of the day, we don't just want to look healthy, but more importantly, be healthy. So lahat ng sobra, masama. So dalawang words lang ang key sa pagpapapayat. Calorie deficit. Pwede mong daanin sa gamot, pwede ring sa tamang diet. Just make sure na hinihinay lang at tapat guided ng doktor. Dahil lahat ng shortcut may panganib na kaakibat. Kung meron kayong gamot na gusto niyong malaman kung paano gumagana, just comment down below at hihimay-himay natin yan sa susunod na video. Basta wag lang bawal. Wag. Wag. Till next time, surge on guys!